para hindi bombarded ito kasi 5 kilowatt lang ito, is ilalabas natin yung iba na circuit breaker papunta dito. So hugutin natin yung mga wire. Halimbawa ito yung ACU number 2 na ilalabas lang, papunta yan dito sa ACU number 3 na 1 HP. Welcome mga idol sa aking YouTube channel. Ngayon, paano natin mamamaximize ang 5 kilowatt day hybrid on and off grid functions niya. Si 5 kilowatt day hybrid inverter natin is pwede tayo magparallel ng isa just in case na nakukulangan tayo sa 5 kilowatt. Ngunit bago kayo magparallel, meron itong function na itong gen port niya. Ba't nga naman tayo gagastos ng crudo kung presence naman yung grid natin? So pwede tayong, kung presence ang grid natin, pwede tayong maglagay ng another na 3 kilowatt grid tied. At ito naman yung PV nya, of course powered by 3 kilowatt PV din. At pwede natin yan iwa-wiring. Ayan, so yung 3 kilowatt na yan is connected yung ating grid. So pag sinabing grid, meron din yung grid tied to, ha, grid tied. So connected yan dito. Is magpapower lang itong grid tied natin kung meron tayong presence ng DU sa area natin. Without DU, hindi gagana ang ating grid tied. Ngayon, i-connected na yan. Ngayon, yung ito naman, yung load nya, yan, na process ng ating PV. Ito yung 220 na yan, ha? 220. Ito, si DE, meron siyang function na smart load. Itong smart load na to, pwede natin i-plug in dito yung water heater or electric kettle, papunta yan dito. Yan, pwede natin siyang loadan. Yan yung smart function ni DE. Yung ayan. So connected dyan. So ilagay pa rin natin si gen dyan, si generator. Pero if ever na ayaw ng generator, diretso nyo lang. Okay? So 40 ampere circuit breaker. Meron tong smart load. Itong smart load na ito, gaya ng sinasabi ko, pwedeng electric kettle, water heater. Sa araw nagfa-function ito, ha? Sa araw lang nagfa-function. So tapos na tayo dito. 3 kilowatt. Yung PV natin is 3 kilowatt power din. So ito ang magiging trabaho pa nito sa araw is pupunuin natin yung isang battery pa natin. Okay? Halimbawa, meron din tayong 300 AH, so meron tayong 600 AH. Itong 600 AH na to, pag inasa lang natin kay DE na 5 kilowatt, kukulangin itong PV na to para masupply ito. So ang gagawin naman natin diyan, so ito magiging parallel connection ito. Hindi po pwede dito ang tinatawag na series connection. So magiging parallel yan. Ang connection niya, i-direct yun dyan, ha, huwag dito, ha. Ayan. So magiging parallel connection siya. So ito, settable ito sa settings ni DE, na ang function nito is pwedeng gamitin natin sa smart load nya. Halimbawa, linagyan nyo, kung sakali priority nyo yung battery talaga mapuno, is iset nyo lang may mga kung ilang kilowatt ang papasok dito para mapuno yung ating battery. Ito gagamitin natin during night time. So kaya meron ito
para sa smart load at para mapuno yung another battery natin kasi naka 600 AH na tayo. So 600 AH, malaki-laki na yan para mapunan yung mga load natin sa bahay. Yung backup na yan is itatap na natin diyan yung ating distribution box. Yan na natin itatap. Halimbawa sa distribution box natin 100 ampere yung main natin, so dito meron tayong 100 main at meron tayo dito na 20 20 20 20 20. So pagdating dito mga idol, kasi lumaki yung battery bank natin, pwede dito dalawang aircon. Okay? So yung backup natin pwede tayo mag-load ng 2 pieces na ECU na tig 1 horsepower, 2 ECU, 1 piece ref, 1 CO para sa mga minor na appliances, at 1 CO para sa lightings. Ayan, so yan yung dadalhin ng ating 600 AH na para sa backup load. So kung mayroong water heater, pwede din natin ikargahan ng water heater ito. Okay? Kasi maliligo tayo madaling araw. Huwag kayong mag-alala, malaki ito. Okay? So sa madaling araw, pwede natin patayin yung dalawang aircon. Pwede naman tayo mag-heater na. O pwede naman tayo magluto. Okay? So i-separate lang natin yung mga heavy load naman dito sa grid natin. So magiging connection naman nito. Yan, grid. Lalagyan natin ng connection yan. Connection. So may CT sensor naman ito. Ang CT sensor natin is connected dito yung ating CT sensor. Dito yung ating CT sensor is connected dyan. Dito dito naman yan. Ayan, dito yan CT sensor natin, dito yan nakakonect. Ayan, para hindi tayo mag-sell sa DU at during sa araw. Halimbawa to, naka 6 kilowatt kasi tayo mga idol. So ito 3,000 watt plus 3,000 watt, 3,000 watt, 5 kilowatt lang ito. Yung 1 kilowatt na excess na PV natin, pupunta yan dito sa home load natin. So dito yan pupunta. So kahit araw, nakakatipid tayo ng 1 kilowatt, pupunta yan dito. Okay? Sa home load natin. 5 kilowatt pupunta dito sa ating backup load. At ang excess niya, kung halimbawa naka 2 kilowatt lang tayo sa araw, yung 3 kilowatt pupunta yan dito sa battery natin. Okay? So kaya naglagay tayo ng 3 kilowatt grid tied para mapuno itong 600 AH na battery natin. So, gagamitin natin to during night dahil heavy load na tayo dito. So isama pa natin dyan yung 1 piece na water heater. So heavy load na talaga tayo dito. So gaya na sinabi ko, madaling araw tayo magwa-water heater. Patayin na natin yung 2 aircon. Maliligo na yung mga bata, papasok sa school. Ngayon, dito tayo sa on-grid home load. So dito, para hindi bombarded ito kasi 5 kilowatt lang ito,
is ilalabas natin yung iba na circuit breaker papunta dito. So hugutin natin yung mga wire. Halimbawa ito yung ECU number 3 kasi dalawa dito. So kukunin natin yung wire nyan, itatap natin dito, ilalabas lang, papunta yan dito sa ECU number 3 na 1 HP. Okay? Next, i-cross out din natin yung isa. Halimbawa connected yan dito yung ating mga halimbawa naka-jetmatic tayo, hindi tayo nakanawasa, jetmatic, so 1 horsepower din ito, 1 HP. So i-cross out lang natin yung wire at dadalhin natin sa on grid, at gaya ng sinabi ko, yung 1 kilowatt pupunta yan dito. So minimal pa rin yung consumption natin sa grid. So bibili pa rin at bibili tayo dahil 5 kilowatt lang yung ating inverter. And then halimbawa gusto rin natin i-separate para hindi bombarded ito dahil sa araw lang naman tayo naglalaba, is ilabas natin yung ating washing machine. So ito naman minimal lang ito, 300 watts lang ito. Pwede na siyang ilabas kasi sa araw lang naman tayo naglalaba. And then yung mga induction cooker natin, yan, pwedeng hatiin nyo yung kalahati, tanggalin natin yung induction dito, yung kalahati sa backup. Halimbawa marami pang karga yung ating battery kasi naka 600 AH tayo, pwede tayong magluto sa madaling araw, isatiin nyo lang yung load. Yung isa nakalagay sa grid, yung isa nasa under ng battery, so nandito. So pwede natin ilabas yung ating mga induction cooker. Yan. So nailabas natin, ito na yung mga load natin sa on grid. So para ma-minimize lang natin yung bibili natin dito, lang para ma-maximize natin yung ating 5 kilowatt day hybrid inverter, magdadagdag tayo ng another battery. At yung ating main distribution box is hugutin natin yung mga heavy load at ilagay natin sa on grid. Lalagay natin sa on grid na susuplayan ng ating PV yung excess, kasi ito 5 kilowatt, bali 6 kilowatt, yung 1 kilowatt pupunta yan dito. So hindi namang maya umaandar yung jetmatic natin. Once a day aandar. Washing machine every other 3 days maglalaba tayo. Induction cooker lagi tayo nagluluto. Si 1 HP, so maaring gamitin nyo ito sa araw. So ganun lang para ma-maximize natin. Ganun lang, maraming salamat.